Pauwi na ako ng gabing iyon galing trabaho. Wala na ako masakyan nun kaya naglakad na lang ako pauwi sa amin. Nakakatakot kasi madilim yung madadaanan ko. Yung mga poste ng ilaw, ang lalayo ng mga pagitan. Habang binabaybay ko yung daan pauwi sa amin, may narinig akong sumitsit sa akin. Paglingon ko, wala namang ibang tao. Ako lang talagang tao dun sa daan na yun. At hindi kalayuan sa lugar na may sumitsit sa akin ay may naaninig akong usok at may nagbabaga. Parang may naninigarilyo. Kinakabahan na ako sa mga oras na iyon. Binibilisan ko na din yung paglalakad ko. Narinig ko may sumitsit ulit sa akin. At tuloy-tuloy siya sa pagsisitsit. Natatakot na talaga ako sa mga oras na yun. At lalong bumilis ang kaba sa dibdib ko. Kasi yung boses na sumisitsit ay parang nasa tenga ko na. At biglang nagkaroon ng usok sa paligid ko. Kaya huminto ako sandali. At paglingon ko sa likuran ko, tumambad sa akin ang mukha ng kapre. Kaya kumaripas na ako ng takbo. Hindi lang isang beses nagpakita sa akin ang kapre. Lumipas ang ilang araw at muling nagparamdam at nagpakita sa akin ang kapre. Gabi ulit iyon, matutulog na sana ako nang may maramdaman akong tila may tumabi sa akin. Pagdilat ko at paglingon sa katabi ko ay wala naman. Kaya sinubukan ko uling matulog at hindi ko namalayan na nahimbing na pala ako sa pagtulog. Pero naalimpungatan ako at may naamoy akong napakabaho, masangsang at hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy iyon. Sa sobrang antok ko, binaliwala ko na lamang at niyakap ko ang isang unan. Pero nagtataka ako, bakit parang mabalahibo ata ang unan ko? Gayong wala naman akong alagang hayop na mabalahibo. Nang binuksan ko ang mata ko upang alamin kung ano ang balahibong ito, napasigaw na talaga ako sa takot. Kapre na pala ang kayakap ko. Kaya samahan niyo ako at sabay-sabay natin alamin ang mga kwentong katatakutan dito lang sa Stories. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.